Good day and welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Ay nako, Angel Oxin, ano ba yung pinagagawa mo? Pasimuno ka talaga, ayan. Iyan po kasi ang pasimuno ng lahat ng mga parinigan tuloy ng mga artista, ng mga fans nila. Oh, kasi niya sa mga kasamahan kong artista di nagsasalita. Ano, may pagganong-ganong pa siya. Ano, may karir pa ba kayo? Wala na kayong network kahit magpakit kayo dyan. Sa Instagram, mag-send kayo ng mga sad face, di nyo na nadaramayan ng mga katrabaho nyo dahilan kung bakit kayo sad. Oh, may ganyan-ganyan siya, parang pinamumuk. Alam mo, sabi ko nga etong uy, merong nagpa-pink magandang pink tong nakita ko Si Ian Ramos pang pansit sa birthday mo, Lord. Soy, salamat po. Palakpakan. Bago natin tuloy, syempre, pasayawin na muna natin si Bayot. Salamat. Bitin talaga yung kanta na yun, Pang Bayot talaga. O, di ba, ganito nga nangyari. Ito, syempre, nagparinig to si galit na galit. Ganito pa siya magsalita Ewan ko kung dahil sa mabigat yung katawan niya o yung bag. Hindi ko sure. Sabi niya, ganyan siya. Talagang, alam mo, parang pelikula. Lights, camera, action, lahat ng video, ilabas ang video. Oy, sa mga kasamahan kong artista, di nagsasalita. Ano? May ganun pa ba kayo? Kasi nihingal-hingal pa siya. Wala na kay network. Kahit magpakit pa kayo. Ayun yung Instagram. Madam Angel, ito babalaan kita. Babalaan kita. Wag mong babanatan si Ibana At sasabihin mo sa kanya wag na siya mag-post sa Instagram. Nako, ako makakalaban mo. Ang ganda-ganda ng mga post ni Madam Ibana dun sa Instagram niya. Talagang ganda-ganda nung bag. Nakita nyo na ba yun? Tapos, pag yan pinagbawal mo, nako, ako makakalaban mo, Madam Angel. Eto nga, so inamok niya, ganyan-ganyan. So, kinampihan naman siya, di ba? Oo nga, tama nga. Kasi alam mo, ito ang problema ko sa mga artista na to. Hindi kasi nila iniisip na yung mga sinasabi nila ay may impacto sa mga fans nilang aanga-anga. Alam mo naman yung mga fans, tatanga-tanga yan oo lang yan Lalo na kayo mga fans, yung mga mabababaw na fans, yung mga galit na galit sa akin, nakita ko nga pinagmumura ko, tapos nung nakita ko kung ano yung mga mukha nila. Hindi ko napapatulan Alam mo kung bakit? Halatang Jejimon Mga Jejimon praning, alam mo yung mga ganon, halatang, hindi ko pag-aaksaya ng panahon yung itsura ninyo. Mga Jejimon Alam mong mga panatiko lang, mga panatiko ng ABS-CBN na dahil nawalan kayo ng mga artista na mapapanood. Hindi nila iniisip nito mga artista na to, yung binibitawan nilang salita, may epekto ito sa tao. Kaya nga yan, anong nangyari, siyempre dahil sinabi ni Madam Angel to, yan, pasimuno ng parinigan tuloy ng mga artista at saka ng mga fans nila. So yung mga fans nila, binanatan si Sarah Geronimo. Keso kasi bakit di pumupunta doon? Bakit nag-post pa? Ano ba yung post ni Tala? Si Tala na lang ang tawag ko diyan si Tala, asan na ba? Ito, papakita ko. Tala, asan ka na? Yung post mo. Wait lang. Kay Tala. Ayan, Salamat Benny De Leon sa 5 Canadian dollars, Ito si Tala, Naku, maliit pala yung mga letra. Medyo malabo-labo na hong aking eyesight, pag malapitan. Yan. Wait lang. Ito ang sabi ni Tala. Malaking bahagi po ng aking karera ang ABS-CBN. Maliban po sa pamilya ko at aking manager na si Boss Big. Ang ABS-CBN po ay ang network na ilang beses na sumugal at sumuporta sa akin bilang artista at performer. Niyakap nila ako at inalagaan ng husto na para kanilang sariling anak o homegrown talent. Malaki po ang utang na loob ko sa network na ito at habang buhay ko po ipapasalamat ang bawat oportunidad.
tiwala na ibinigay nila sa akin. Hindi ko man po alam ang buong detalye kung bakit di na muli nabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Buti, aminado siya. Sabi ko nga, I would credit yung kanyang pagiging honest. O, di ba? Sinabi niya, hindi ko po naintindihan lahat, pero kung gusto kong iparating ang aking pagsaludo sa mga haligi ng ABS-CBN. O, hindi niya daw niya naintindihan. At least inamin niya. Ano pa? Mahiligin ng ABS-CBN para sa kanilang paglaban ng disente at mapakumbaba sa harap ng ating mga lawmakers. Bagamat napakasakit po ng matanggihan, patuloy pa rin kaming sumasamot, nakikiusap at umaapila. Nagdadasal para sa aming hangarin na mabigyan muli ng aming minamahal ng ABS-CBN family ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon na mabawi kung meron mang naging pagkukulang, pagkakataon na malawakang, makapaglingkod, makapagbigay serbisyo sa mamamayang Pilipino. Naway magkaisa po tayo. Maghawak kamay at magtulungan para malabanan ang malubhang krisis o pandemya ng hinaharap ngayon ng ating bansa, pati na rin ang buong mundo. Naniwala po ako, walang pagsubok na di natin kakayanin basin yan. Naway maging isang pamilya po tayo sa mga lubos na nangangailangan, nahihirapan sa gitna ng pandemya, hinaharap yan. Mahal ko po ang aking ABS-CBN, bla bla bla. Ako po si lamang artista, ganyan-ganyan. Magkaisa po tayo para sa ating mahal na bansang Pilipinas. Magkaisa po tayo sa ating kapwa. Palakpakan. Ang ganda ho ng kanyang sinabi, di ba? Sa kanya, hindi ho siya, ninanais niya ang magkaroon ng prangkisa uli ang kanilang network na maibalik. Okay? Pero, naintindihan niya at ayaw niyang makialam kung ano ang nangyari. Kasi hindi nga daw niya kumpletong alam. Ano naman ho kaya ang masama doon? At meron pa siyang Bible verse meron pa siyang Bible verse na nilagay doon. Natilang nasundot etong mga ilan na kesyo, bakit di ka lumabas din at sumayaw ng tala doon sa ABS-CBN na tala, ganun, no? Tala, ganon. Ewan ko ba dito sa mga to at gusto nilang palabasin. Ito si Darna kasi, alam mo si Darna, talagang dyan lagi sa labas yan. Diba? Alam naman mag-Darna yan sa loob ng bahay. Darna! Tapos lilipad siya sa bubong. Di bagsak siya, di ba? Talagang panglabas ka talaga, Angel. Ha? Pero ito si Tala, pangloob lang siya kasi pangit naman kung sasayaw siya ng tala, magagagamin siya sa kalsada, di ba? Di man sasabihin pa, siya raulo nitong talag to, di ba? Yan lang ho yun. So kanya ayaw niya mangialam. Nire-respeto niya. Bakit ho ba? Mamaya pa, sasabihin ko sa inyo bakit nire-respeto. Noel Gordo, salamat sa $5. Neric Abinante, salamat sa NZ5 watching from Auckland, New Zealand. Ha? Andali lang, inom lang ako. Oy, Catherine B, $10. I don't understand why the Quezon City Mayor approved that no social distancing rally under the pandemic. Kasi nga po yung pangalan po niya, yung kanyang Belmonte doon, kung siya man yun, talagang sa ano naman sa totoong name niya, yun talagang totoong name niya. Okay? Kung hindi man siya, yun siguradong kamag-anak niya yun. Alam nyo, ikaw ba naman, okay? May stock ka dyan. Anong ibig sabihin ng may stock? May investment ka. May pera ka dyang nilagay. Naglagay ka ng pera dyan. Tapos biglang mapapasara. Aba, malaking katawalan sa iyo yun. Sa tingin ko, hindi lang naman 1 milyon ng investment mo dyan. Yung kung ilang percentage. Kasi tandaan nyo nasa top 30 sila. Ibig sabihin, malaki-laki din ang marami hong stockholder o shares ang ibang tao sa ABS-CBN. Malaking kumpanya ABS-CBN . Pero kung maging top 30 ka, sa tingin ko, milyon ang nailagay mo dyan. Ngayon, syempre, ano pa ba magkakaroon pa ba yan? Sigurado ako magpo-pull out ang mga advertisers dyan dahil wala na sila sa free TV, di ba? By the way, mga nagtatanong po pala, lagi paulit-ulit tinatanong, bakit daw ba may TFC pa ang ABS-CBN? Ulitin ko lamang po para sa kalinawan natin. Ang nawala po sa ABS-CBN ay franchise. Hindi po nawala yung kumpanya. Yung kumpanyang ABS-CBN ay pagmamay-ari pa rin ni Lopez. Pagmamay-ari pa rin nila yan.
Hindi yan ang kinukuha ng gobyerno. Hindi ito sequester ha. Baka kasi akala ninyo, oh, sequester na ABS-CBN. Hindi ho ganon. Franchise lamang po. Ano ho yung franchise? Yun ho ay pribilehiyong ibinibigay sa mga kumpanya ng media. Okay? Yung franchise na yon. Yun ho ang hindi binigay ng Kongreso dahil sa tingin ng Kongreso ay nilipastangan nila yung kanilang karapatan o yung kanilang, sabihin na natin, responsibilidad sa bayan. So franchise ho ang nawala. Hindi ho yung channel. Ulitin ko po. Bakit meron sila sa TFC? Kasi po hindi naman sakop ng franchise yung TFC. Cable ho yan sa ibang bansa ho yan. Parang ako, kunwari gusto kong magpalabas ng programa ko. Oh. Kahit ako, hindi pwedeng magpalabas sa free TV, hindi ako pwedeng kumuha ng franchise sa ibang TV. Sa ibang TV sa free TV o yung kanilang yung frequency. Okay, hindi ako masasagap sa telebisyon na may mga antena. Okay, dahil hindi ako humingi sa Kongreso ng franchise. Gayunpaman, pwede akong maglabas through YouTube. Okay, yung YouTube naman, ako dapat sumunod. So kung ano man yung kanilang patakaran, kanilang community guidelines, kailangan kong sundan. So yung YouTube ngayon ang magdi-distribute sa iba't ibang bansa. Parang ganun ho ang ABS-CBN. So yung TFC, kanila hong sa ibang bansa ho yan, ating gobyerno dyan. Okay po, linawin ko lamang po. Unti-unting nagbabago mga galaw sa Pinas. Unti-unting nauubos mga dilaw na ungas. Ito nga ho, ito yung pinost ni Tala. So feeling ho siguro nitong iba, bakit ganyan, hindi sumasawsaw, hindi pumapasok sa eksena itong si Tala. Kasi ang rason ho din Tala, ayaw niya. At saka una ho kasi, marami ho talagang ito ho ang rason niya. Nabibigyan ko kayo ng isang dahilan. Okay, ito, papakita ko lang ho. Wait lang. Okay. Ito. Yan. Papakita ko lang. Ito. Okay. Iba pa. Mamaya na pala yan. Sorry. Punta muna nang tayo kay ngayon. Ito naman si Tony Gonzaga. Hello everyone, may bagay sa'yo ang white. Thank you po Chris, 2.79. Punta naman tayo ngayon kay Tony Gonzaga. Lang. Pero lang. Alam mo, ito kasi si Tony, actually sa totoo lang, to be honest with you, hindi ko trip yung acting niya. Hindi ko rin trip yung boses niya. Pero this time, sabi ko nga maganda naman ang kanyang sinabi. Kaya atin ho ilabas, okay? Pasok, madam. Hindi ko din to masyadong hindi ko type yung acting nila, yung drama. Pasensya na ha. Sabi niya, this is not putting blame on people in position. This is a reminder to us that no matter is in position, Jesus is still the King of Kings. Okay? Ganito lang yun. In Tagalog, hindi naman natin maintindihan itong nangyayari sa atin. Ipasa Diyos na lang natin. Aba, maraming nagalit. Binanatan siya. Binanatan religion. As in, binanatan. Keso, hindi ganyan ng mga born again Christian. Dapat kayo lumalaban. Ginaganyan-ganyan siya. Tapos, keso, syempre, may mga nagalit at sinasabi nilang, hindi, dapat sumama ka sa amin, makipaglabang ka. Keso, sinabihan pa siya na lumalabas ang pagka-DDS mo. Porket hindi lumalaban at hindi pumupunta sa kalsada, lumabas na kagad yung pagka-DDS niya. Kung ayaw niyang pumunta, ewan ko ba, galit na galit sila. Okay? Galit na galit sila sa mga diktador. O, di ba? Keso galit na galit pa sila kay Marcos. Diktador, martial law, lagi nila, hindi na sila makamove on sa martial law noon. Galit na galit sila dyan. Okay? Pero sila, pag hindi naniwala sa kanila yung mga tao, yung mga kasama nila, pag hindi nagprotesta, nagagalit din sila. Dapat sumama kayo. Hindi, ano to, puwersahan? Akala ko ba kalayaan? Demokrasya ito. Yung demokrasya ata para sa inyo lang eh.
Pagka demokrasya na ng ibang tao, gusto nyo kayo pa rin masunod eh. Alam mo kung anong klaseng ugali yan? Ugaling NPA yung ganyan. Yung totoo lang ha. Yung anong bakit ko nasabi ugaling NPA? Ugaling NPA, di ba? Pag sumali ka sa pakikipaglaban nila, o sige, sama ka sa amin, tulong ano ka. Pero pag sabihin mong ayaw mo na, pinapatay nila, di ba? Yan ang kwento ng mga ex-NPA. Pag tumiwalag sa kanila, pinapatay nila. Anong klaseng demokrasya to? Akala ko ba pinaglalaban nyo yung demokrasya, kalayaan, pero pagka tumiwalag sa inyo, parang ganyan ang dating nito sa mga taga-ABS-CBN eh. Kaya nga sabi ko, halatang halata na ito ay mga aktivista, mga komunista itong mga ito. Yung mga taong naandi dito talaga ay mga komunista, yung mga sumusuporta, yung mga panatiko nito, yung mga nagpupush. Kasi ganyan yung style nila eh. Pag hindi sumang-ayon, pag hindi lumabas yung artista magprotesta, pag hindi siya naging aktibo sa pagpuprotesta, binabanatan nila. Kaya nga pati yung Gonzaga, binanatan nila. Jeneline Concha, salamat mga pinsan ko, na-recruit nila. Ito tinan nyo ha, ito yung sabi nung isang, maganda yung sinabi niya basahin natin, itong isang fan. Okay, ito sabi niya, if you're an avid fan of ABS-CBN, please don't forget to respect our differences, sabi niya. You are becoming rabid and ano ba itong, paano ba banggitin to? Uncaught? Absent po kasi ako, pasensya na. Nung tinuro yan time na yan, absent po ako. Hindi naman araw-araw absent ako. Nagkataon lang. You're becoming rabid and uncaught. Imagine you're attacking Tony Gonzaga because of her religious belief. This is too much. Your enemy is the Congress, not your kapamilya. That's why you don't win. Sabi ko sa inyo lalabas at lalabas ang totoong kulay nitong mga kapamilya na ito. Alam mo yung bait-baita nilang itsura? Lumalabas Kasi kung ikaw, okay, maayos kang tao, talagang pinaglalaban mo yung mga empleyado. Ikaw, Angel Oxino, kung talagang pinaglalaban mo yung mga empleyado, bakit mo pariringgan yung mga artista na hindi sumasama at hindi pumuprotesta, hindi lumalabas? Bakit mo pariringgan? Paano nyo maiengganyo yung mga yan? Kung kayo mismo binabanatan nyo yung mga kapwa ninyong artista, akala mo mabibilib, iba pa nga para mga tanga iba, pinuri pa to si Angel Oxino. Siya daw ang mga reyna. Anong reyna? Reyna ng kalokohan. Baka reyna ng ano yan. Conflict Ito lang ganito lang ako kasimple yan Ako, ayoko kasi pumunta dito Punta din tayo. Ay nako. Dave Tibon, salamat sa 125 pesos. Ano bang masama doon sa sinabi ni Tony? Si Tony G. Ay, simple-simple Parang ang sinasabi lang naman niya dyan Meron tayong presidente, against pa nga siya sa tingin ko, medyo may parinig pa nga ng konti ito doon sa buong may statement niya May mga oposisyon tayo, pero hayaan na tayong Diyos Meron tayong Diyos na nakikita kung sino ang mali. Alam nyo, ganito lang yan. Ganito lang kasimple ho yan, Ang mundo natin, mahirap masabi kung sino ang tama at mali. At totoo lang Bakit to? Ang dami yung kasi sinungaling Sino ang final na masasabi nating makakapagsabi kung sino nagtasabi ng tama at mali? Yan yung Diyos na lumikha. Kaya nga sabi ng Diyos atin kung may problema ka, ipanalangin mo. Sabihin mo sa Kanya, sabihin mo sa Diyos kung ano yung nararamdaman mo. Bakit ho? Kasi ang Diyos ganito yan. Ganito po kasimple lang ho yan. Pag ikaw, kunwari, kaaway mo yung jowa mo, okay, o kaya ng asawa mo, huwag kang makipagsagutan, ipasa Diyos mo yan. Ipanalangin mo. O ipanalangin mo yung jowa mo, ipanalangin mo yung asawa mo. Lord, bakit naman ganito? Kasi, pag ikaw ang mali, ikukorek ka ng Lord Sasabihin ng Lord, mali ka kasi ganitong ginawa mo. Pero kung tama ka, iko-comfort ka ng Lord.
Don't worry my son, akong bahala sa'yo. So kung tama talaga kayong mga taga-ABS-CBN, di hayaan nyo ang Diyos ang humatol dun sa mga hindi nagbigay ng franchise. Pero baka naman kaya kayo takot manalangin, dahil alam nyo, nasasabihan kayo, sandali, mali naman talaga kayo